Pinapairal ko ang katangahan ko palagi kaya hindi ko masisisi ang mga tao na pagsabihan ako ng masama dahil yun ang totoo. Giselle, nailagay ko sa kapahamakan ng ina na Drake kaninang umaga at hindi ko alam kung may mukha pa akong iharap kay Drake dahil galit na galit siya sa akin. Umiiyak na sabi ni Therese sa pinsan niya. Niyakap siya ni Giselle at inimasimas ang kanyang likod. Tahan na, malalampasan mo rin ito. Ako na ang bahala magpaliwanag kay mama at papa. Salamat, Giselle. Gusto ko sanang umalis bukas na umaga para bigyan ng space ang sarili ko. Para ayusin ang sarili ko nang sa ganoon hindi na ako mapagsabihan at tangat walang isip. Saad niya kay Giselle at umaasa siya na maintindihan siya nito. Hindi naman siya nabigo dahil gusto rin ni Giselle na maging maayos siya. Saan mo balak pumunta? Gusto mo samahan kita? Tanong ni Giselle at kumalas ito sa kanya. May trabaho at gusto kong mapag-isa. Gusto kong pumunta sa Paradise Island kung saan doon kami huling nagbakasyon nila mama at papa. Magre-resign na rin ako sa trabaho at pagbalik ko dito. Gusto ko, ibang Therese na makikita nyo. Anya kay Giselle na hindi mawala ang kalungkutang nararamdaman. Sige, matulog ka na at ako na magsasabi kina mama at papa. Alam ko na maiintindihan ka nila. Sabi ni Giselle at tinagkan siya nito sa kanyang pisngi, saka lumabas na ito ng salidli niya. Nang mapag-isa na siya, ay tinignan niya ang singsing na nakakabit sa kanyang daliri at hinimas-himas. Napapangiti siya at nalulungkot dahil ang fairy tale na kasal na pinapangarap niya ay hindi na matutuloy. Sadyang ganyan ang buhay. Ani ng isip niya. Minsan magmamahal ka at masasaktan ka rin. Si Drake naman ay sa ospital na tumuloy para bisitahin ang kanyang ina. Sabi ng doktor okay na ang pakiramdam nito at pwede na itong makauwi sa susunod na araw kapag maganda ang obserbasyon ng kalusugan nito bukas. Nawalan lang ito ng malay dahil sa sobrang tuwa. Hindi ni Drake pinuntahan sa Angel dahil mas kailangan siya ng kanyang ina. Tinawagan niya na lang ang dalaga para hindi na maghintay sa kanya. Naiintindihan naman ni Angel ang nararamdaman ni Drake at tanggap na nito sa sarili na wala na talagang pag-asa para sa kanilang dalawa ni Drake. Kaya itutuloy na lang ni Angel ang pagpapakasal kay Aaron dahil ito naman talaga ang totoong nagmamahal sa kanya at handang ipagpalit ang mga bagay sa buhay nito basta't makasama lang siya. Mananatili na lang silang magkaibigan na Drake. Nailipat na ng silid si Belen at nagising ito na nakatunghay sa kanya, sa Drake. Habang si Albert naman ay natutulog sa sofa. Drake anak, nagawa ko dahil lumabas ng bahay. Mahinang sabi ni Belen kay Drake na nagagalak sa tuwa. Pero muntik na kayong mapahamak ma. Huwag niyo na pong uulitin iyon dahil baka mas lalong makasama sa inyo. Nag-aalalang saad ni Drake sa kanyang ina. Hindi anak, nasobrahan lang ako sa tuwa kaya ako nawala ng malay. Saka kailangan kong harapin ang takot at labanan. First step pa lang iyon anak. At paglabas ko dito, hindi ako titigil hanggat hindi mawala ang trauma ko sa dagat. Ngiting sabi ni Belen. Tumango lang si Drake sa kanyang ina, tinimas nito ang buhok ng ginang. Matulog na kayo ma, para magkaroon kayo ng lakas at kapag ayos ng kondisyon mo at wala ng problema sa health mo, pwede ka nang lumabas kinabukasan. Masaya ang ginang at natulog ito ng mahimbing. Nararamdaman nito na may pagbabago na sa kanyang katawan. Sumandal si Drake sa kanyang inuupuan at naiisip niya si Therese. Gusto niya sanang alamin kay Ricky kung okay lang ba si Therese, ngunit hindi siya pinapansin ng kanyang kaibigan. Alam naman niya na nasaktan niya ang dalaga at gusto niya sanang humingi ng paumanhin dito ngunit hindi niya alam kung paano. Kinabukasan ay nakahanda na ang maleta ni Therese at buo na ang kanyang desisyon na umalis. Sinabi na ni Giselle sa kanyang mga magulang ang totoong nangyari. Nalungkot man ang kanyang tito Ben na hindi pala totoo na nagmamahalan sila ni Drake at Therese, ngunit wala na itong magawa. Ayaw mo ba talaga na sumama kami ng tita mo? Sa'yo, Charing? Malungkot na tanong ni Mang Ben. Therese po, tito. May diing sabi ni Therese sa kanyang tito Ben. Hindi na po ako bata at gusto ko pong mapag-isa. Paano ko po maayos sa sarili ko kung nakabuntot kayo sa akin? Ben, hayaan na natin si Therese para naman maging independent siya. Hindi sa lahat ng oras ay makakasama natin siya dahil tumatanda na tayo. Kaya maganda yung hayaan natin siya mag-isa at para makapag-isip-isip. Sabi ni Aling Linda sa kanyang asawa. Oo pa,
Kaya na ni Charisse sa sarili niya. Tugon naman ni Giselle. Malungkot na napabuntong hininga si Mang Ben at tumango-tango. Sige, basta mag-iingat ka ha. Umanda talaga ang Drake na iyon at hindi siya makakaapak sa bakuran natin at puputulan ko siya ng buhok. Napairap si Aling Linda sa sinabi ng asawa. Akala ko naman puputulan mo ng ulo. Buhok lang naman pala eh. Ewan ko sa iyo, Ben. Sayang naman ang kapugian ng lalaki yun kung puputulin kong ulo. Malay natin na totoo naman ang sinabi niya na mahal niya itong pamangkin natin. Pagtatanggol pa ni Mang Ben sa manok niya. Gustong-gusto niya kasi ang binata para sa pamangkin niya. Hinatid nila si Charisse sa kalsada. Pinasakay nila ito sa kotse at si Giselle naman ay tumuloy na rin sa school na pinapasukan niya. Nagpahatid si Charisse sa opisina at pagdating nila doon ay kinausap niya ang driver na intayin siya. Tumungo siya sa opisina at kakaibang tingin ng mga kasamahan niya sa kanya na para bang naaawa ang mga ito sa kanya. Tumuloy siya sa silid ni Drake at nakita niya na may kiyakap si Drake. Walang iba kundi si Angel. Bagya siya nagulat at wala na talagang pag-asa para sa nararamdaman niya kay Drake. Naisip niya na baka nagkabalikan na ang dalawa. Nakita siya ni Angel kaya kumalas ito kay Drake. Ang sekretary mo. Bulong ni Angel sa binata na agad namang tumingin kay Charisse. Hindi maintindihan ni Drake ang nararamdaman niya at nag-aalala siya na baka anong isipin ni Charisse dahil nakita sila na magkayakap ni Angel. Tumikhim muna si Drake at pinairal niya pa rin ang kanyang pride. May kailangan ka? Masungit niyang tanong kay Charisse ngunit sa loob-loob niya ay gusto niya nang yakapin ang dalaga. Hinubad ni Charisse ang singsing na ibinigay ni Drake at hinawakan niya ang palad na Drake. Binabalik ko na ang singsing. Saka muli akong humihingi ng sorry sa nangyari kay Ma'am Belen. Saka ito po yung resignation paper ko. Kahit hindi niyo na po ibigay ang huling sahod ko. Congrats po sa inyo ni Madam Angel. Pagbigay ni Charisse ng singsing at resignation paper kay Drake ay agad na siyang lumabas at napatulala na lang na tiningnan siyang papalayo ni Drake. Masakit man ang loob ni Charisse ngunit masaya na din siya na makitang nagkaayos na ang dalawa. Dali-dali na siyang bumaba at sumakay sa taxi at saka nagpahatid sa port kung saan nandoon ang bangka na papunta sa Paradise Island. Habang si Drake ay pinagmamasdan ni Angel habang hawak-hawak ang singsing at resignation paper ni Charisse. You're idiot! Bulas at inis na sabi ni Angel sa kanya. Kumunot ang noon niya sa sinabi ni Angel pero wala siyang balak na magsalita. Ganyan na ba talaga kataas ang pride mo, Drake? Hindi mo lang ba pipigilan ang sekretary mo? Hahayaan mo na lang ba siya na umalis at agawin ng iba? Gusto niyang umalis, kaya bakit ko pipigilan? Katwiro na Drake sa sinabi ni Angel. Ay, napabuga ng hangin sa Angel sa katigasan ng puso ni Drake. Ang laki mong gago, alam mo ba yun? Kasi sabi mo lang sa akin kanina na mahal mo siya at magkaibigan na lang tayo. Tapos hahayaan mo na naman na mawala siya sa'yo, katulad ng ginawa mo sa akin. Ewan ko sa'yo, Drake. Minsan, ibaba mo rin ang pride mo. Good luck na lang sa pagmamahal mo sa sekretary mo. Gago ka. Mura ni Angel sa kanya dahil naiinis na ito sa pride na Drake. Tumalikod si Angel at napapailing na lang. Nang nasa labas na ito ay nasalubong naman niya si Ricky. Oh, anong sumapi sa isip at pumunta ka dito? Don't tell me nagkabalikan kayo ng gago kong kaibigan. Bungad agad na Ricky kay Angel. Isa ka rin gago. Pagsabihan mo yung ogaw mong kaibigan na ibaba niya ang pride niya. Pumunta ako dito para ibigay itong wedding invitation namin ni Aaron. Tura ni Angel kay Ricky at iniabot ang isang invitation. Ito sa'yo. Dumalo ka ha? Oh, so tuloy talaga ang kasalan niyo ni Aaron? Ayaw mo na ba sa gagong yun? Paniniguradong tanong ni Ricky kay Angel. Nauntog na ako. Bakit pa ako babalik? Pumunta ang sekretary niya at ibinalik ang singsing at may iniabot na resignation paper. Akalaan mo yun? Kaaamin niya lang na mahal niya ang sekretary niya pero ang gago, hinayaan niya lang umalis sa sekretary niya. Napaka-ogag ng kaibigan mo. Saad ni Angel at tinalikuran na si Ricky. Napakibot-kibot na lang ng labi si Ricky at ayaw niya na munang harapin si Drake dahil baka masuntok niya lang ito. Minabuti niya na lang na tumungo sa opisina niya at magtrabaho na lang kaysa magpayo sa kaibigan niyang siraulo. Jane, tawag ni Ricky sa sekretary niya. Sir,
Agad nalapit ni Jane sa kanya. Timplahan mo ko ng kape with small amount of sugar. Utos niya kay Jane. Yes, boss. Tugon ni Jane at kumuha na ito ng kape. Maganda ang mood ni Ricky dahil katatawag nilang kay Giselle. Niyaya niya ito na manood ng sine mamaya at pumayag naman ang dalaga. Basta, masaya siya na nakikita palagi ang pinsan ni Therese. 4 na araw na nakalipas nang umalis si Therese. Nasa Paradise Island na siya at pinagmamasdan ang asul na dagat. Naalala niya ang mga masasayang araw na kasama niya sa lugar na ito ang kanyang mga magulang. Hindi niya akalain na pagkatapos nilang magbakasyon sa lugar na ito ay mawawala sa kanya ang 2 taong mahalaga sa buhay niya at higit sa lahat ay nawala ang sarili niya. Sa 4 na araw niyang paninirahan sa isla ay nagjo-jogging siya upang lalo pang lumakas ang kanyang katawan at lalong sumigla ang kanyang isipan. Ayaw niya nang tawagan siyang tanga kapag sakaling bumalik siya sa La Huerta. Habang tanaw niya ang asul na dagat ay nilapitan siya ng binata na nag-caretaker ng bahay na tinutuluyan niya at may 6 na silid ito na pinarerentahan sa mga turista na dumadayo sa lugar. Katatapos nilang mag-jogging. Malalim yatang iniisip mo, Therese. Bati ng binata sa kanya. Nakaupo si Therese sa puno ng niyog habang pinagmamasdan ng hampas ng alon sa dalampasigan. Hindi naman gaanong kalalim tulad ng lalim ng dagat. Ang gandang manirahan dito, ano? Nakangiting pahayag niya sa binata. Mas maganda siguro manirahan sa syudad. Kung hindi lang dahil kay Lola, siguro matagal na akong lumuwas. Kaso matanda na si Lola at hindi ko siya pwedeng iwanan. Saan ng binata sa kanya at umupo ito sa tabi niya. Hindi magandang tumira sa syudad. Cesar, maraming chismosa doon at mapanghusga ng mga tao. Nakasimangot na tura ni Therese kay Cesar na taga Paradise Island. Bata pa lang siya noon ay kilala niya na si Cesar at naging kalaro niya ito kapag nagbabakasyon sila dito sa Paradise Island ng kanyang mga magulang. May kababata itong si Rhea na ngayon ay nobya na ni Cesar. Nagkita na sila ni Rhea kahapon kaya hindi siya malulungkot tumira sa lugar na ito dahil may mga kaibigan siya dito na hanggang ngayon ay kaibigan niya pa din. Sabi nga nila, mas maganda pa rin dito sa Paradise Island. Pero gusto ko sanang bigyan ng magandang kinabukasan si Rhea. Gusto ko na sana siyang pakasalan. Kaso wala pa akong sapat na ipon. Bumuntong hininga si Cesar nang sabihin niya iyon kay Therese. Mabibigyan mo naman ng magandang kinabukasan si Rhea kahit nandito kayo sa isla. Pwede mo namang ipadevelop ang lugar na ito para marami pa mga turista ang dumayo. Kung ako lang masusunod, mas gusto kong tumira dito. Pahayag ni Therese sa binata. Kahit anong oras na gusto mo rito tumira, magagawa mo, iha. Pwede ko namang ibigay ang isang silid sa iyo para hindi ka na maghanap ng matitirahan. Sabat ni Aling Rosing na may dalang buko juice na nakalagay sa pitsel. Ito, sabaw ng buko. Uminom ka muna. Sabay abot ng matanda ng pitsel sa kanya. Kinuha ni Cesar ang pitsel at 2 baso na dinala ng kanyang lola at sinalinan si Therese. Sumalin din siya ng isa at ibinigay sa lola niya. Ngunit tinanggihan ito ng matanda dahil nakainom na ito kaya siya na lang ang iinom. Totoo po, Lola? Pwede akong tumira dito? Tuwang tanong ni Therese sa matanda. Nais nilang itong siguraduhin. Oo naman, pamangkin ko naman ang papa mo at apo na din kita. Naalala mo noon? Gusto nila kapag tumanda na sila at magretiro sa trabaho ay nais nilang dito tumira. Pahig na matanda sa kanya. Hindi iba sa kanya sina Cesar at Lola Rosing dahil malayong kamag-anak siya ng mga ito. Sige, Lola, huwag po kayo mag-alala dahil tutulong po ako para mapaunlad ang lugar na ito. Bakit kaya hindi natin i-post sa social media ang lugar na ito para makaakit tayo ng mga turista? Question niya sa maglola. Maganda ang naisip mo, Therese. Bakit nga ba hindi ko naisip yan? Sang-ayon ni Cesar sa sinabi niya. Pero bago nyo ilagay sa social media, ayusin nyo na muna ang lugar natin. Maglagay tayo ng cottage at bukod na silid para magkaroon ng privacy ang mga mag-asawa na dadayo sa atin. Kasi sa bahay wala silang privacy. Kahit kubo lang, at least solo nila ang lugar. Saad ng matanda. Tama si Lola, marami namang kawayan kaya madali lang gumawa ng bahay kubo para sa mga turista. Si Rhea, magaling siya sa decoration at sa computer, kaya hingi tayo ng tulong sa kanya.
Saad ni Cesar. Si Rhea ay nagtatrabaho bilang sales girl sa karatig bayan na siyang sentro ng Paradise Island. Samantala, si Drake naman ay papasok na sana sa trabaho nang makita niya ang kanyang ina at si Albert sa dalampasigan. 3 araw pa lang nakalalabas si Belen ng ospital pero ayun at sinusubukan na naman na mawala ang takot sa dalampasigan. Ang bilis ng takbo ni Drake at baka mapaano ang kanyang ina. "Ma!" Sigaw niya. Natigil siya sa pagtakbo nang malapit na siya sa mga ito at lumingon ang ina niya na may ngiti sa labi. "Drake, hindi na ako takot lumabas at umapak sa dalampasigan. Anak, makakadalo na ako ng kasal mo kapag dito ginanap sa dalampasigan. Tawagan mo si Charisse at mamayang gabi ng engagement party niyo. May damit na rin akong napili para susuotin niya mamaya." Nakangiting sabi ni Belen kay Drake. Hindi alam ni Belen na hindi na matutuloy ang engagement at hindi na rin pumapasok si Charisse sa opisina ni Drake. Hindi alam ni Drake kung paanong sasabihin sa kanyang ina na walang engagement na magaganap dahil baka makakasama ito kay Belen. "Ma, kagagaling yun sa ospital. Baka mamaya lalo lumala ang trauma mo." May pag-aalalang sabi ni Drake sa kanyang ina. "Hindi na ako takot, anak. Simula noong lumabas ako, sinubukan ko muli na pumunta dito at hindi na ako nahimatay. 3 araw na akong pumupunta dito at tinataon ko lang na wala ka dahil gusto sana kitang surpresahin. Kaso hindi ka pa pala nakakaalis. Tawagan mo si Charisse at gusto kong magpasalamat sa kanya." Pagpupumilit ni Belen kay Drake. "Ma, hindi na matutuloy ang engagement party." Malungkot niyang sabi sa kanyang ina. Kahit si Albert nakikinig sa kanila ay nagulat din dahil tumawag na ito ng mga food services para mamaya. "Ano? Paano hindi matutuloy?" "Anak, mamaya darating na mag-organize sa party para mamaya." "Bakit hindi matutuloy? Anong dahilan?" Sunod-sunod na tanong ni Belen na halatang dismayado. Ayaw ni Drake na madismaya ang kanyang ina kaya nag-isip siya ng magandang dahilan. "Ano kasi, ma? Inuurong muna namin ni Charisse ang engagement party dahil marami pa akong trabaho. Nakalimutan kong sabihin sa inyo. Isa pa, masama ang pakiramdam ni Charisse kaya hindi siya nakadalaw sa inyo." Pagsisinungaling niya sa kanyang ina. Ay, akala ko galit siya at hindi na siya magpapakasal sa'yo. "Drake, haaminin ko. Nung una, hindi ko gusto si Charisse dahil gusto ko si Angel ang makatuluyan mo. Pero hindi lang sa maganda si Charisse, kundi may busilak din siyang puso. Kahit minsan tatanga-tanga siya pero gusto ko na siya, anak. Nawala ang takot ko nang dahil sa kanya." Tura ni Belen kay Drake. Gustuhin man na Drake na dalhin si Charisse sa ina niya subalit hindi niya iyon magagawa dahil hindi na pumapasok si Charisse sa opisina at wala rin siyang idea kung kumusta na ang dalaga. Ilang araw na rin siyang hindi makapagtrabaho na maayos dahil ang laman ng isip niya ay si Charisse. Marahil ay panahon na upang ibaba niya ang kanyang pride at suyuin niya ang dalaga. Gusto niya magtanong kay Ricky ngunit hindi siya nito pinapansin ng ilang araw na rin. Sinubukan niya rin nakausapin si Charisse subalit nakapatay ang cellphone ni Charisse. Pumasok siya sa kanyang opisina na laglag ang balikat. Pati ang mga tauhan niya ay takot na siyang batiin dahil nakasimangot siya at parang dragon na anumang oras ay mananakmal na lang. Habang nakaupo siya sa kanyang swivel chair at nakasandal ay nakatingin siya sa bakanteng upuan ni Charisse. Aminin niya man o hindi, sa kanyang sarili ay namimiss niya na ang kanyang secretary. Nang hindi na siya makatiis, sa kaiisip ay nagtungo siya sa opisina ni Ricky. Kumatok muna siya at nang makita ni Ricky na siya ay itinuon ni Ricky ang atensyon niya sa mga papeles na nasa table nito. Pumasok naman si Drake at naupo ang kalahating puwet nito sa edge ng table ni Ricky. "Anong kailangan mo?" Malamig na tanong ni Ricky sa kanya. "Kumusta si Charisse?" Walang alilangan niyang tanong. "Akala ko ba wala kang pakialam sa tanga mong secretary?" Galit na tura ni Ricky sa kanya. "Okay, fine. Inaamin ko na masasakit na salita ang sinabi ko kay Charisse. Kaya gusto ko na siyang puntahan at humingi ng sorry sa kanya." Saad ni Drake. "Gawin mo at huwag mo sabihin. Hindi naman nakamamatay ang pagbaba ng pride. Kaya sana ibaba mo ang pride mo at isipin mo rin ang sasabihin mo kung nakakasakit o hindi." Sermon ni Ricky sa kanya. Alam ni Ricky na umalis si Charisse at ayaw niyang sabihin kay Drake para siya mismo ang humarap sa pamilya ni Charisse.
Hindi rin naman sinabi ni Giselle kung saan pumunta si Charisse. Basta ang alam niya ay wala si Charisse sa bahay nila. Paano ba ang manuyo? Kibot labi na tanong ni Drake kay Ricky. Yan ang mahirap sa'yo. Hindi mo alam kung paano manuyo dahil gusto mo ikaw ang sinusuyo. Bilhan mo ng bulaklak at bigyan mo ng chocolate. Turo ni Ricky. Hindi naman ako manliligaw eh. Bakit magdadala pa ako ng bulaklak? Nakanguso niyang tanong kay Ricky. Dude, para maipakita mo na sincero ka sa paghingi ng tawad sa sekretary mo. Sinasabihan mong tanga si Charisse pero hindi mo alam. Mas matalino pa yun sa'yo. At ikaw ang tangang dragon sa balat ng lupa. Pero kung ang dahilan mo kung bakit gusto mong malaman kung kumusta na si Charisse dahil siya ang lucky charm mo at gusto mo lang siyang gamitin sa negosyo, pues, huwag mo nang ituloy. Hahanapan na lang kita ulit ng bagong secretary. Saad ni Ricky. Hindi sa ganoon bro. Narealize ko na hindi kumpletong araw ko kapag hindi ko siya nakikita. Pag-amin ni Drake kay Ricky ngunit hindi naman ito naniwala sa kanya. Alam ko na nagpapanggap lang kayo ni Charisse. Sinabi niya na sa akin ang lahat na nagpanggap lang kayo para bumalik sa'yo si Angel. Sinabi niya iyon bago siya umalis. Napabugan ng hangin sa Drake sa sinabi ni Ricky. So alam na nito ang tungkol sa pagpapanggap nila ni Charisse. Yes, I admit. Ginamit ko siya para pagsilosan sa Angel at bumalik sa akin pero maniwala ka na totoo ang pagmamahal na nararamdaman ko kay Charisse. Totoo ang sinabi ko sa pamilya niya. Napakakasalan ko siya dahil mahal ko siya. Alam ko na hindi ko dapat siya pinagsalitaan ng masasakit. Pagsisising lubos ni Drake, nasabi kay Ricky. Pero hindi mo tinupad ang pangako mo sa kanila na hindi mo sasaktan si Charisse. Sa halip ay sinaktan mo ang damdamin niya. Hindi ko masasabi sa iyo kung makikita mo pa si Charisse. Seryosong sabi ni Ricky sa kanya. What do you mean? Takang tanong ni Drake sa kaibigan. Pumunta ka na lang sa bahay nila kung gusto mo makita si Charisse. Kung sincero ka talaga sa pakay mo sa kanya. Utos ni Ricky kay Drake. Kinahapunan, hindi pa natapos ang oras ng trabaho ay nauna nang lumabas sa opisina si Drake. Nagtungo siya sa flower shop at bumili ng isang bungkus ng tulips. Pagkatapos ay dumaan din siya sa bilihan ng chocolate saka nagtungo sa bahay nila Charisse. Pagdating niya doon ay si Mang Ben at Aling Linda ang humarap sa kanya. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Aling Linda na naiinis sa ginawa niya sa pamangkin nito. Nandito ako para sana kausapin si Charisse. May nagawa kasi akong kasalanan sa kanya. Mahina niya sabi sa dalawa. Alam namin at alam din namin na sinaktan mo ang kalooban ng pamangkin ko. Pero hindi mo makakausap si Charisse dahil wala na siya dito. Sabi naman ni Mang Ben at pinandilata ng mata si Drake. Saan po siya pumunta? Tanong na Drake sa mga ito habang bit-bit ang binili niyang bulaklak at chocolate. Umalis at ayaw na magpakita. Kaya iuwi mo na ang dala mong bulaklak dahil masasayang lang yan. Masungit na sabi ni Aling Linda kay Drake. Pwede ko po bang malaman kung saan siya pumunta? Muli niyang tanong sa mag-asawa. At bakit namin sasabihin? Hindi mo naman tinupad ang pangako mo na hindi mo sasaktan ang kalooban ng pamangkin namin. Kaya bakit namin sasabihin kung saan siya? Agad na sabat na Mang Ben kay Drake at tinignan ang binata ng mapanuring tingin. Saka huwag ka nang bumalik dahil hindi namin ituturo kung saan ang pamangkin namin. Pwede ka nang umalis. Taboy ni Aling Linda sa binata. Maniwala kayo sa hindi. Mahal ko si Charisse. Kaya parang awa niyo na sabihin niyo na sa akin kung nasan siya. Gusto kong humingi sa kanya ng sorry. Alam ko na nasaktan ko siya pero nagsisisi na ako at hindi na yun mauulit. Pakiusap na Drake sa dalawa. Totoo naman ang nararamdaman niya para sa dalaga kaso dahil sa galit niya ay umiiral talaga ang pagka-dragon niya at gusto niya rin i-control ang temper niya alang-alang sa pagmamahal niya kay Charisse. Handa niyang baguhin ang sarili niya basta't makapiling niya lang ang dalaga. Sa mga sumunod na araw ay hindi tumigil sa Drake na hindi malaman kung saan si Charisse. Araw-araw siyang pumupunta sa bahay ng dalaga at araw-araw din siyang tinataboy ng pamilya ni Charisse. Katulad ngayon, umaga-umaga ay may dala siyang imported na inumin at lechon na baboy para ibigay kay Mang Ben. Baka sakaling madaan niya sa kalasingan at masabi nito kung saan si Charisse. O Drake, ang aga mo yata. Kung gusto mong malaman kung nasan ang pinsan ko, pues itigil mo na ang kahanap sa kanya dahil hindi namin ituturo kung nasan siya. Bungad ni Giselle kay Drake.
Sino yung mga kasama mo? Tanong ni Giselle habang nakatingin sa nagbibitbit ng lechon at iba pang pagkain. Nakatayo ang mga ito sa labas ng pinto. Mga catering services sila. Birthday ko kasi ngayon kaya naisip ko na dito mag-celebrate kasama ng papa mo. Actually si Ricky susunod dito maya-maya. Sagot ni Drake kay Giselle. Bakit hindi ka sa bahay mo mag-celebrate? Kung nagpapalapad ka ng papel para ituro namin kung nasaan si Charisse, hindi pa rin namin sasabihin. Pagmamaldit ang tura ni Giselle sa kanya sabay irap kay Drake. Maya-maya narinig niya ang boses ni Mang Ben. Giselle, sino ba yan? Sigaw nito sa may sala. Ang makulit na boss ni Charisse pa. Sagot ni Giselle at sinuot na ang sapatos. Papasok na ito sa paaralan na pinapasukan niya. Agad na dumungaw si Mang Ben sa bintana at nakita niya si Drake. Abay, papasukin mo. Tugon ni Mang Ben sa anak at matamis na ngumiti kay Drake. Pasok ka, iho. Excited nitong niyaya kay Drake. Kahit ganoon pa man ang ginawa ni Drake sa pamangkin nito ay gusto niya pa rin ang binata para kay Charisse. Humingi naman na ng sorry si Drake sa kanila at nangako ito na babaguhin niya ang sarili alang-alang kay Charisse. Ano pang hinihintay mo? Pumasok ka na daw. Mataray na sabi ni Giselle kay Drake. Salamat. Tipid na tugon ni Drake at ngumiti kay Giselle. Tinaasan lang siya ng kilay ni Giselle at nagmarcha na si Giselle na lumabas. Pumasok si Drake at ang dalawa niyang kasama. Ano yung dala mo, Drake? Nagtatakang tanong ni Mang Ben sabay nguso nito sa dala ni Drake. Lechon po, pumulutan at may dala rin akong cake at kaldereta. Kaarawan ko po ngayon. Wala akong kasamang uminom kaya naisipan ko na dito na lang para may kasama ako. Ito, at may dala akong imported na alak. Nakangiting sabi ni Drake kay Mang Ben. Birthday mo pala. Masarap uminom ng maaga. Excited na wika ni Mang Ben at nakipagkamay pa kay Drake. Saka bumaling siya sa dalawang kasama ni Drake na may dalang mga pagkain. Ilapag niyo na lang dito sa lamesa ang mga dala niyo. Utos niya sa dalawa at sinunod naman siya ng mga ito. Nagpaalam nang umalis ang mga kasama ni Drake. Ilang sandali pa ay lumabas si Aling Linda na nakasuot ng damit na may mahabang manggas at nakasombrelo. Hoy, ano yung naririnig ko na masarap uminom na maaga? Tulungan mo ako, Ben, sa pagbubunot ng damo sa taniman natin ng mga gulay. Hindi yung alak agad ang aatupagin mo. Magandang umaga po, ma'am. Bati na Drake kay Aling Linda. Walang maganda sa umaga ko, Drake. At tigilan mo ang pagdala ng alak kay Ben. Sermon ni Aling Linda sa kanya. Ikaw naman, birthday ng tao eh. Bukas na lang tayo magdamo. Nakangisim pahayag ni Mang Ben sa asawa. Ikaw talaga, Ben? Basta alak, ang bilis mong makalimot. Baka nakakalimutan mo na sinaktan ng lalaking iyan ang kalooban ng pamangkin mo. Pinandilata ni Aling Linda si Mang Ben ang kanyang mga mata. Pasensya na, ma'am, pero aaraw-arawin ko kayong puntahan dito hanggat hindi niyo itinuturo sa akin si Charisse. Gusto din siya makita ni Mama dahil gusto niyang pasalamatan si Charisse. Tura ni Drake kay Aling Linda. Tumas ang kilay ni Aling Linda sa narinig. Pasalamatan saan? Mataray na tanong ni Aling Linda kay Drake. Si Charisse kasi ang dahilan kung bakit nawala ang trauma ni Mama. Ilang araw niya nang hinahanap sa akin si Charisse. Sagot ni Drake. Ang mama mo naman yata may gusto na makita si Charisse at hindi ikaw. Mataray na tura ni Aling Linda sa kanya. Gustong gusto ko na pong makita si Charisse. Gusto kong bumawi sa mga nagawa kong kasalanan sa kanya kaya parang awan niyo na. Sabihin niyo naman sa akin kung nasaan ang pamangkin niyo. Pagsusumamo ni Drake sa mag-asawa. Tulungan mo muna kami sa pagbunot ng damo at baka sakaling magbagong isip ko at may turo ko kung nasaan si Charisse. Kaysa umagang-umaga, alak ang aatupagin niyo. Tura ni Aling Linda at ibinigay ang isang itak kay Drake. Magdamo muna tayo, Drake. Mamaya na tayo mag-inuman. Ngising sang-ayon ni Mang Ben. Nagtungo na silang tatlo sa gulayan at hindi alam ni Drake kung paanong magbunot ng damo kaya pinagmasdan niya muna ang mag-asawa kung paano iyon gawin. Ano pang hinihintay mo? Magdamo ka na. Nakapamewang na utos ni Aling Linda kay Drake. Opo. Sagot ni Drake at naupo sa taniman ng gulay. Tahimik na nagdadamo ang mga ito at ilang minuto pa ang lumipas at napasigaw na lang si Aling Linda ng binunot ni Drake ang punla niyang gulay. Sus, Ginoo! Ano ka bang bata ka at pati ang pinunla ko'y binunot mo? Problemadong sabi ni Aling Linda sa kanya. Napakamot ng ulo si Drake sa sinabi ni Aling Linda.
Pasensya na po. Akala ko kasi mga damo. Paano niyo ba naman makikilala ang damo at tanim pareho lang naman na kulay green ang mga ito. At sa buong buhay niya ay ngayon lang siya nakapangdamo. Alam mo naman kasi na computer lang ang hinahawakan niyan. Inutusan mo pa na magdamo? Mindset ba? Mindset, Linda. Tawang sabi ni Mang Ben sa asawa. Napikon sa Aling Linda sa sinabi ni Mang Ben. Mindset mo yung mukha mo. Ay, umalis na nga lang kayo dito. Dahil sa halip na mapabilis ang ginagawa ko'y napapabagal pa. Pagtataboy ni Aling Linda kay Drake at Mang Ben. Sigurado po kayo, ma'am? Paniniguradong tanong ni Drake. Balak niya kasing lasingin si Mang Ben at baka masabi nito kung nasaan pumunta si Therese. Oo, layas. Lumayas kayong dalawa bago ko itakid niya mga ulo niyo. Banta ni Aling Linda.